na raw ng Interagency Task Force ang Bureau of Customs na magbabantay sa umano'y modus na balikbayan box for sale. Eksklusibo namang humarap sa News 5 ang vlogger na nakabili raw ng hindi na-claim na box. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdez. Meron nga ako nakitang isang post na meron daw mga balikbayan box na hindi na daw nakiklaim na mga pinapadalhan. Ibinagbebenta na pala siya. Ito ang viral video ng vlogger na si Alexis Vines patungkol sa pagbili niya ng balikbayan box online sa halagang 5,500 pesos. Nakarating ito sa Bureau of Customs na sinabing ipatatawag ang vlogger at iimbestiga na umano'y bentahan ng balikbayan boxes. Eksklusibong humarap sa News 5 si Alexis. Kwento niya, nakita niya lamang online ng mga ibinibentang balikbayan box na hindi nakiklaim. Na-curious daw siya, kaya ito binili. Pero nang buksan ito, nagduda siya kung tunay nga ba ito. Baka scam lang to, baka ginagamit mo po yung balikbayan box, ganun. Tapos nilalamanan lang nila para sabihing balikbayan box. Git ng vlogger, hindi gawa-gawa ang video niya. Handa rin daw siya makipagtulungan sa investigasyon sa umano'y modus. Hindi ko rin po talaga alam na illegal ba ito or legal. Pero nabili ko lang po siya online, which is pwede po natin makita lahat at pwede po natin mabili lahat. Kaya po pinakita ko po sa video, nalaman po natin na lahat na may ganun po pala talagang nangyayari. Nauna nang kinumpirma ng Bureau of Customs na may ilang forwarding company na kung hindi ibinibenta, pinamimigay na lamang ang mga balikbayan boxes na ilang taon nang nakatenga sa kanilang mga warehouse. Kung ito is under a contractual obligation na kapag hindi may pagsang-ayon o consent, itong nagpapadala na maaari mong kunin yung box ko kapag hindi ko na talaga kinlaim yan or hindi ko binayaran yung dapat bayaran ko sa inyo, nagkakaroon talaga ng karapatan yung pinagpadalhan to liquidate. Pero ang Filipino nurse na si Buena na nasa Canada, hindi maiwasang mainis nang mapanood ang viral video. Ang mas kinaiinit daw ng kanyang ulo, may balikbayan box din silang 2019 pa hinihintay dumating. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Ang mas malala, sinisingil pa raw sila na nakausap niya sa Bureau of Customs hotline para lang mailabas ang balikbayan box. Kompleto naman na raw sila sa lahat ng requirement at bayad sa BOC. Nung tumawag ang kapatid ko, doon na nagsabi na may bayad nga, 18 to 20,000 yon. May fee daw po para ma-release there. Aside sa mga requirements sa documents, yung power of attorney and then yung ID. Itinanggi naman ng Bureau of Customs ang akusasyon. Wala hong policy ang customs na inaalaw ang atin hong mga hotline agents, no? These are third-party call center agents. Hindi po ito authorized na kumulekta ng kahit na anong fees. Nakatakda na raw bumuo ng interagency group na tututok sa mga problemang may kinalaman sa mga naiipit at hindi na i-deliver na balikbayan boxes. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.